Bakit ba nagmamadali kayo? Hindi pa nga nagsisimula ang kasiyahan. Masaya rito kapag bagong taon. Ayaw niyo bang makisali? Hindi ako magiging aswang kahit na ikamatay ko pa! Nay! Huwag niyo po ako iwan! Nay! Kumusta aking mga mahal na Anatics? Isa pong mapagpalang taon sa ating lahat. Naging makahulugan ang 2025 para sa akin dahil sa channel na ito at malaking bahagi kayong mga walang sawang sumusuporta sa amin at sa mga kwentong binabahagi namin sa inyo. Dalangin ko na mas lalong mapagtibay ang pagsasama natin sa panibagong taong ito at makakaasa kayo na ibibigay din namin ang lahat para mapasaya kayo. At kung bago ka pa lang dito sa aming channel, please don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell para palagi kang updated sa tuwing may bago kaming kwentong ilalabas. May bago tayong kwento 3 hanggang 4 na beses sa isang linggo. At ngayon, para sa tampok nating kwento. Kayo ba yung tipo ng tao na naniniwala sa mga bilin at pamahiin ng mga matatanda? O kayo yung mga walang pakialam dahil para sa inyo wala namang sapat na basihan ang mga sinasabi nila? Kung ako ang tatanungin noon, masasabi kong nasa gitna lang ako. May mga pagkakataon kasi na hindi naman talaga nagkakatotoo ang mga paalala nila. Pero paano kung sa mismong pagkakataong sinuway mo ang isang bilin, doon pa nagkataong naging totoo ang mga kinatatakutan nila? Magandang araw po, Miss Anne, at sa lahat ng listeners ng inyong channel. Ako nga po pala si Sharon. At ang ikukwento ko po ngayon ay ang mga pangyayaring naganap sa amin sa mismong bisperas ng bagong taon. Ngunit bago ko marating ang gabing yon, nais ko munang ibahagi ang mga pinagdaanan namin ng panganay kong anak. Mga karanasang humubog sa akin bago ko tuluyang nagbagong buhay. Ano ka ba naman, Ray? Umuwi ka na namang lasing. Diyos ko! Ayan mo na. Paminsan-minsan lang naman eh. Minsan? Gano'ng kadalas ang minsan para sa'yo? Ay, Ray, Diyos ko! Linggo-linggo bang birthday ng kumpare mo? Mapipigilan ko ba ang birthday ng anak ni kumpare, ha? Akala ko ba birthday ng kumpare mo? Bakit ngayon birthday naman ng anak niya? Nalito lang ako. Ano ba? Basta birthday ng anak ni kumpare, kaya nag-celebrate kami. Yung anak ng kumpare mo, bata pa yon. Pero bakit kayo nagsi-celebrate? Ngayon, nasaan ang sweldo mo? Bakit mo hinahanap ang sweldo ko? Ba't? Dahil kailangan mo magbigay para sa mga anak natin, hoy! Ano, ako na lang bubuhay sa kanila? Baka nakakalimutan mo na may 4 ka pang anak na binubuhay, ha? Yung panganay natin si Sheila hindi na nakapagkolehiyo. Bakit pa magkokolehiyo yan? Mag-aasawa na lang din yan at makukulong sa bahay. Sus, mag-aaksaya lang tayo ng pera sa batang yan eh. Mas mabuti bang tapusin na niya ang pag-aaral niya para makatulog sa atin. Sayang lang ang ilang taong pagpapalamon natin dyan kung makikinabang lang ay ibang tao. Sira ulo ka bale! Obligasyon natin pakainin at pag-aralin yung mga anak natin. Hindi niya utang na loob sa atin yon. Sinong may sabi niyan? Aba, gumagawa ka na lang ng sarili mong desisyon ha. Ay, yan ang katotohanan, Ray. Kahit pagbali-balik na rin mong mundo, tayo ang gumawa sa mga anak natin, kaya obligasyon natin sila. Tama na nga, Sharon. Tama na. Oh, etong pera. Sa'yo na ang lahat ng pera ko. Para lang tumigil lang yung bunganga mo. Bakit ito lang? Hindi ba't may mga overtime ka ng ilang araw? Kumpletong pinasok mo ah. Umamin ka nga. Hindi birthday ng anak ng kumpare mo, no? Nagpainom ka na naman. Nagyabang ka na naman. Tumigil ka na, Sharon. Gusto ko nang matulog, ha? Sagutin mo muna ako. Gusto mo ng sagot, ha? Eto ang sagot ko. Hindi ko inasahan na bigla na lang akong sasampalin ni Ray.
Halos lumipad ang mukha ko sa lakas ng sampal. Kasunod ng paggapang ng hapdi sa pisngi ko, pati na rin ang lasa ng dugo. Naluha akong bigla. Hindi lang dahil sa sakit, kundi sa matinding sama ng loob. Hindi ka pa rin titigil. Gusto mo pa ng isa, ha? Walang hiya ka talaga. Mas inuuna mo pang anak kaysa sa pamilya mo. Walang babaunin ng mga anak mo sa eskwelahan. Punyetang bibigyan. Hindi ka ba talaga titigil? Dudurugin ko talaga yan. Durugin mo. Sanay naman ako sa mga pananakit mo. Talagang matibay ka. Ito pang isa. Ay, tama na, ano ba? Huwag kang mangialam dito, ha? Anak ka lang. Tama na po. Dumugo na yung labi ni nanay, oh. Kulang pa nga yan eh. Ayaw tumigil sa kakadakdak. E paano? Inubos na naman ang sweldo sa alak. Nay, hayaan niyo na po si tatay. Hayaan niyo na po siyang matulog. Umaabuso na yung tatay mo eh. Anak-anak siya ng marami. Pagkatapos hindi ako bibigyan ng sapat na pera. Tama na ho, Nay. Magigising po yung mga bata. Tara na po, lumabas na muna po tayo. Hindi na ako nakapagsalita pa nang hatakin ako ni Sheila palabas ng bahay. Kapag siya na talaga ang umawat sa amin ng tatay niya, hindi na ako nakakapalag pa. Pagkalabas namin ng bahay, pinaupo ako ni Sheila sa upuang kahoy at saka hinawakan ang magkabilang balikat ko bago ko tinitigan sa mga mata. Nay, huminga ka po muna ng malalim. Inhale, exhale. Ganyan nga po. Kumalma po kayo. Huwag po kayo magpapadaig sa galit nyo kay tatay at baka atakihin ka na naman ng high blood. Nakakainis naman kasi. Nakakainis yung tatay mo na walang ibang ginawa kundi lumaklak ng alak. Nakakainis pero nagpaanak ka pa ng 5 sa kanya. Una pa lang po, nung sa akin pa lang, alam mo nang nagkamali ka na pero sumigi ka pa rin. Hindi ko ginustong magkaroon ng maraming anak, ano? Lahat ng mga kapatid mo, pinilit lang ako ng tatay mo. Ay sus, pinilit ka nga pero nagpapilit ka naman. Nay, tanggapin mo ng habang buhay ng ganyan si tatay. Ang tao, hindi magbabago hanggat hindi sarili nila mismong kikilos para sa pagbabagong yun. Eh, ano gagawin ko? Ano, titiisin ko na lang siya ng ganyan? Iwanan niyo po. Ako na po nagsasabi, maniwala po kayo sa akin. Kayang-kaya natin pagtulungan buhayan at pagtapusin ng pag-aaral yung mga kapatid ko. Hindi natin kailangan si tatay. Napakadali lang sabihin niyan para sa'yo, Sheila. Pero, ilang beses ko nang gustong iwan yung tatay mo. Pero madalas, sinusundan niya tayo. Nagmamakaawa siya. Naawa ka naman po. Kaya nga ang dami niyong anak eh. Dahil kada mag-aaway at magbabati kayo, nabubuntis ka. Ay, nako na. Sige na. Huwag mo na ipamukha sa akin lahat ng pagkakamali ko. Ang importante, natuto na ako at ilang taon nang hindi nasusundan yung bunsong kapatid mo. Natuto na nga po ba talaga? Natuto na dahil hindi na ako nagpapagalaw sa tatay mo, no? Pero kasama mo pa rin po si tatay. Nandito ka pa rin. Tinitiis mo pa rin ang pananakit niya. Kung hindi pa po ako nagising, siguradong puro basa ka na naman. Gusto mo bang mapatay ka muna ni tatay bago mo siya iwanan? Ka naman magsalita ng ganyan, nak. Hindi ganyan ang tatay mo. Hindi niya kayang patayin ako. Eh paano kung hindi ka sinasadyang mapatay niya? Nasusugatan ka na nga po niya eh. Kung ganun lang kadali, Sheila. Hindi madali ang maging broken family, ha? Ang liliit pa ng mga kapatid mo. Eh paano sila? Hahanapin niya lang tatay niyo. Kahit gano'n pa siya kasamang asawa, hindi naman siya ganun kasama sa inyo bilang tatay niya, hindi ba? Hindi po ba? Eh narinig ko po lahat ng mga sinabi niya sa inyo kanina. Anak, tama na po, Nay. Huwag niyo na po ipagtanggol si tatay. Basta, pag-isipan niyo pong mabuti yung mga sinabi ko. Mukhang tulog na po si tatay. Sige na po, pumasok na po tayo sa loob at matulog na rin tayo. Hindi ko na nasagot pa ang sinabi ni Sheila. Tumayo na ako at sabay na kaming pumasok sa loob ng bahay. Napabuntong hininga ako. Sa totoo lang, natutuwa ako na may anak akong malaki na at natutulungan na ako. Pero may mga pagkakataon na tulad nito na mas marunong na siyang manermon kaysa sa akin. Madalas na natatamemi ako sa mga sinasabi niya. Nasasaktan ako, pero anong magagawa ko? Totoo naman ang lahat ng yon. Hindi ko kayang kontrahin siya dahil ayoko rin na ipagtanggol ang mali naman talaga. Kinabukasan, maaga akong gumising.
Tuwing umaga, bilang ina, madalas na nangangarag talaga ako para asikasuhin silang lahat. Mula sa pagluluto, paghahanda ng lamesa at pag-aasikaso ng mga anak ko para sa pagpasok sa eskwelahan. Pero ngayong umaga, nagising akong maayos na ang lahat. Maliban sa kape ni Ray na ako rin ang gumagawa. Sharon! Hoy! Nasaan ang kape ko? Bakit wala? Ha? Wala pa. Nagising kasi akong nakahanda ng lahat kaya... Bilisan mong ipagtimpla ko. At kailangan ko nang umalis. Malilate na ako sa trabaho. Ay, teka, ito na. Hindi po kayo magtitimpla ng kape ni tatay. O sige, ikaw na magtimpla, Sheila. Hindi rin po ako, kundi kayo. Ikaw mismo, tay. Ano ka mo? At bakit ako magtitimpla ng kape ko? Trabaho ng nanay mo yun bilang asawa. Kung trabaho ni nanay na ipagtimpla kayo ng kape, abay, trabaho niyo naman po na magbigay ng sapat na pera kay nanay para sa pamilya natin. Pero hindi niyo po magawa ng maayos yun. Kailangan pa niyang magpalat ng buto para lang madagdagan ng perang pumapasok sa bahay natin. Ginagawa na nga niyang trabaho niyo bilang isang haligi ng tahanan, ginagawa niya pa rin pati gawain dito sa bahay. Kung gusto niyo po pala nahati kayo sa perang ipapasok sa bahay, edi sana maghati rin po kayo ng gawaing bahay. Abat, bastos kang bata ka. Sino nagturo sa'yo na maging ganyan kabastos, ha? Hindi po ako bastos, nagsasabi lang ako ng totoo. Wala kang pakialam sa kung anumang sitwasyon namin ng nanay mo. Buwisit. Makaalis na nga. Nawawalan ako ng ganang mag-almusal. Hinampas ni Ray ang lamesa pagkatapos ay tumayo. Halatang galit na galit siya pero nagtitimpi lang sa harap ng mga bata. Dumiretso siya palabas ng bahay bitbit ang mga gamit niya sa trabaho. Pinanood pa namin siyang dire-diretsyong naglakad palabas ng gate hanggang sa tuluyan na siyang mawala. Doon pa lang kami nagkatingina ni Sheila. Ano ka ba naman, Sheila? Bakit mo sinabi yun sa tatay mo? Bakit po? Totoo naman lahat ng sinabi ko Oo nga, pero saan mo ba nakuha ang lakas ng loob mong sabihin ang lahat ng yun sa tatay mo? Natatawa ka po, Nay? Oo, natutuwa ako dahil hindi ka kagaya ko, anak. Sigurado ako na kung mag-aasawa ka man, hindi mo hayaang gawin ng asawa mo yung ginawa sa akin ng tatay mo. Wala pa akong balak na mag-asawa, no? Bakit naman? Kung kagaya lang po ni tatay ang lahat ng lalaki, wag na lang po. Anak, hindi naman kagaya ng tatay mo lahat ng mga lalaki. Sadyang minalas lang ako sa kanya. Meron pa rin namang matitino. Naku, Nay, kahit yung mga asawa ng kapitbahay natin puro masasama po ang ugali. Pare-parehong lasenggo, pare-parehong babaero, nananakit pa ng babae. Hindi kita masisisi kung mahihirapan ka magtiwala sa mga lalaki. Pero anak, darating din ang araw na makakahanap ka ng lalaking magmamahal sa'yo ng tapat. Yung lalaking hindi kagaya ng tatay mo, yung mabait, mapagmahal, maalaga. At kapag dumating yung araw na yon, sana naman wag mo siyang pakawalan. Grabe, Nay, para may pinaguhugutan naman po kayo niyan. Ay nako, mabuti pa. Kumain na tayo ng almusal. Papasok bang mga kapatid mo sa eskwelahan? Magtitinda pa tayo. Mamaya na tayo magkwentuhan. Ay, oo nga po pala, Nay. Alam ko na pag-aawayan na naman namin ni Ray ang tungkol sa bagay na ito. Pero sa kabilang banda, hinayaan ko na muna kung ano ang nagawang mabuti ng anak ko. Hindi ko masasabing mabuti ang ginawa niyang pagsagot ng pabalang sa tatay niya, pero tama naman kasi talaga ang lahat ng mga sinabi niya. Pagkatapos kong asikasuhin ang mga bata para sa pagpasok nila sa eskwelahan, dumiretso na kami ni Sheila sa tapat ng munisipyo kung saan nagbebenta kami ng kung ano-ano. Minsan nagbebenta kami ng kakanin, minsan prutas, minsan gulay. Pero mas madalas na kakanin dahil may mga turistang dumaraan sa munisipyo para bumili. Naging maayos naman ang buong araw namin. Yon ang inakala ko. Dahil pagdating ng hapon, habang abala ko sa pagliligpit ng mga natirang paninda, isang nakakabiglang balita ang dumating sa amin. Nay! Diyos ko po, Nay! Nay, si tatay daw! Nadisgrasya sa pinagtatrabahuhan niya! Ano ka mo? Teka, ano bang nangyari? Hindi ko pa po talaga sigurado, Nay. Ang mabuti pa po, ako na lang po bahala magligpit ng mga yan. Puntahan niyo na po si tatay sa ospital. Sige, pupunta na ako doon agad.
Nay, teka lang po. Bakit? Huwag po kayo mabibigla sa sitwasyon ni tatay ah. Kailangan niyo po magpakatatag. Bakit ba? Ano bang nangyari sa kanya? Basta po, hindi ko pa po siya nakikita pero ang sabi po naman nakakita sa kanya, malala daw po ang lagay niya. Sa kabila ng galit ko kay Ray, hindi ko pa rin naiwasang mag-alala para sa kalagayan niya. Ama pa rin siya ng mga anak ko at asawa ko pa rin siya na minahal ko ng lubos. Hindi ko alam kung paano ako nakarating sa ospital nang hindi natataranta. Tahimik lang akong sumakay ng tricycle na naghatid sa akin sa ospital kahit sa loob-loob ko, puno na ako ng pag-aalala. At nang tuluyan ko nang nakita si Ray, halos manlumo ako. Anong nangyari sa'yo? Nahulog ako mula sa bubong at naunang tumamang binti ko sa sahig. Kaya ganyan, wala na akong binti at paa. Diyos ko. Paano ka na niyan, Ray? Bakit pa sa'yo nangyari yan? Hindi ko na alam, Sharon. Paano pa akong makakapagtrabaho nito? Huwag mong isipin ang trabaho mo. Kaya kong gawin yon. Ang kailangan mo lang, magpahinga ka sa ngayon. Sa ngayon? Bakit parang sinasabi mong magtrabaho pa rin ako kahit ganito na ang isang paa ko? Ray, hindi naman sa ganun. Ang sinasabi ko lang, magpagaling ka. Gagawa ko ng paraan para mapunan lahat ng mga pangangailangan mo at ng mga anak natin. Kunwari ka pa. Sigurado ako na sa loob-loob mo, iniisip mo na kaagad kung paano ako makakapagbigay ng pera sa'yo ngayong pilay na ako. Mukha ka kasing pera, di ba? Ray, ano ka ba naman? Tatay, ano ba naman kayo? Sheila, wag mo na patulan ng tatay mo. Narinig ko po lahat ng mga sinabi ni tatay. Grabe, hindi ako makapaniwala na kahit naputulan na siya ng paa. Matigas pa rin. Sheila, sobra-sobra ng pambabastos mo sa akin ha? Baka nakakalimutan mong tatay mo pa rin ako. Kayo nga pong tatay ko, pero binabastos niyo pong nanay ko. Hindi niyo po alam kung gaano nag-aalala sa inyo si nanay. Kung dahil lang po sa perang dahilan kung bakit siya nakikisama sa inyo, sa tingin niyo po ba talaga pagtsatsagaan kayo ni nanay? Eh mukhang pera naman talaga yung nanay mo eh. Mukhang pera, pero hindi nga po kayo makaabot ng kahit 1,000 sa kanya sa loob ng 1 linggo. Aba, kulang po 200 sa aming 5 magkakapatid. Mahiya naman po kayo. Ba't sumusobra ka na yata ha? Halika dito at masasampal na kita. Subukan niyo po. Sa susunod, yung kamay niyo naman po mapuputol dahil sa kasamaan ng ugali niyo. Ba't ikaw na bata ka? May sa demonyo ka na yata eh. Pinagdasal mo bang mapatulan ako ng mga paa ha? Kung ipinagdasal ko po kayo, di sana namatay na kayo ngayon. Sheila, ano ka ba? Tatay mo pa rin yan. Alis na po ako, Nay. Magpakaalipin po kayo dyan sa asawa niyong walang kwenta. Sheila, halika dito. Hindi mo dapat ako binabastos ng ganito. Halika dito. Simula ng matinding pag-aaway nilang dalawa, talagang hindi na dinalaw ni Sheila ang tatay niya sa ospital. Sobrang sama ng loob niya nang dahil sa sinabi ng aking asawa. Sa loob ng 1 buwan na confine si Ray at talagang lumobo ng husto ang bill namin sa ospital. Kinailangan kong magdoble kayod, maging si Sheila ay ganoon din kahit na masama ang loob niya sa kanyang ama. Hanggang sa tuluyan nang makauwi si Ray ng bahay. Mano po, Nay? Akin na po yung mga gamit niyo. Ilalagay ko na po sa kwarto. Kaawaan ka, anak. Eto, pasensya ka na medyo mabigat. Ayos lang po, Nay. Sa akin, hindi ka magmamano. Bastos ka talagang bata ka. Ray, hayaan mo na yung bata. Hindi pa rin ba yan tumitino? Hindi ba sabi mo nakausap mo na yan? Matino naman ang anak mo. Matino ba yan ha? Matino para sa iyo ang sumagot-sagot sa magulang? Pag-aawayan na naman ba natin to, Ray? Oo na. Basta wag niya lang akong babastusin ng gusto. Paano pala yan? Noche buena na pala mamaya. Ni wala man lang tayong handa. Wala akong nakitang kahit na ano sa lamesa. Ang totoo kasi niyan. Wala po tayong pang Noche Buena dahil binayad namin ang lahat ng ipon namin sa ospital. Ano? Hindi pwedeng wala tayong handa ngayong Pasko. Bakit hindi muna kayo umutang?
Marami na tayong utang, Ray. Wala na kaming mauutangan. Yung kalahati ng pinambayad namin sa ospital, inutang lang din namin sa Bombay. Mga buwisat kasi kayo, ang gagastos nyo kasi eh. Kung ano-anong pinagbibili nyong mga walang kwenta kaya tayo nagigipit. Ano pong sabi niyo? Kayo ang dahilan kung Tama na, bakit... Sheila. Hayaan mo ng tatay mo. Ray, hayaan mo na. At bibili na lang ako ng pampansit. May pera pa naman ako dito. Pansit lang? Wala man lang hamon o fried chicken? Ray, pakiusap naman. Huwag ka lang maghanap ng kung ano-ano dahil kulang ang pera natin. Ay, buwisit. Akala ko pa naman magiging maganda na ang Pasko dahil nakauwi na ako. Napakawalang hiya talaga. Anong sabi mo, Sheila? Wala. Walang sinabi ang anak mo. Sheila, etong pambili ng pampansit. Pagkasyahin mo na lang, anak, ha? Sige ho, nakakaya naman kasi kung wala po tayong handa. Saktong bisperas ng Pasko nang pinalabas na si Ray ng ospital. Excited na excited siyang umuwi. Buong akala ko dahil gusto na niyang makita ang mga anak niya. Pero hindi. Excited pala siyang umuwi dahil magyayaya siyang makipag-inuman sa mga barkada at kumpare niya. At talagang sinagad niya ako. Sa harap ng mga kainuman niya, pinilit niyang bigyan ko siya ng pera. Gusto kong magalit, pero iniisip ko na lang na Pasko naman kaya hinayaan ko na siya. Kinabukasan, ang problema namin ay wala na kaming makain. Sinigawan niya ako at minura-mura, kaya pinagtanggol na naman ako ni Sheila. Sa totoo lang, hiyang-hiya na ako sa anak ko dahil hindi ko kayang ipagtanggol ang sarili ko. Pasensya ka na. Pasensya ka na talaga, naka. Naubos ang puhunan natin. Hindi ko kasi dapat pinagbigyan ng tatay mo eh. Wala naman na pong magagawa na eh. Nangyari na. Pero dahil sa nangyari, hindi na po ako papayag na ikaw ang hahawak ng budget Pati puhunan natin sa paninda. Ha? Bakit naman, nak? Dahil ako na po maghahawak ng budget. Nang sa ganon, hindi ka na mapipilit ni tatay na mabigay ng pera sa kanya dahil wala ka ng pera. Hindi ba parang sobra naman yon, Sheila? Hindi po sobra yun, Nay. Ngayong wala ng trabaho si tatay, ang kailangan na lang niya pagkain at saka tirahan. Di niya kailangan ng alak tsaka sigarilyo. Wala na nga siyang trabaho, magbibisyo pa siya. Hindi ba parang kawawa naman ang tatay mo niyan? Hindi po kawawa yun. Ikaw po ang kawawa. Hanggang kailan niyo po ba yun hindi makikita, Nay? Pasensya ka na, naka. Na parang ikaw pang mas may edad kesa sa ating dalawa. Huwag po kayo manghingi ng tawad sa akin, Nay. Dahil wala naman kayong kasalanan eh. Siya nga po pala, Nay. Sa bagong taon, magtitinda pala tayo ng prutas, diba? Mas mabuti po yatang ilako natin para naman mas marami tayong mabenta. Mabuti nga yun. Damihan natin ng prutas. Magbenta na rin kaya tayo ng kakanin tulad ng bibingkang latik o kaya biko. Pwede rin po. Para makabawi naman po tayo. Hanggang dun sa dulong baryo ng Kapis, magtitinda po tayo. Ay nako, huwag nyo nagsubukan pa. Oh, Lola Gingging, bibili po ba kayo? Oo, pagbilan mo ako nitong ampalaya, 3 itlog at 2 kamatis. Sige po. Eto po, Lola. Tungkol dun sa binabalak niyong pagpunta dun sa dulong baryo ng probinsya natin mas mabuting huwag nyo nang gawin. Bakit naman po? Mas mabuting marami kaming mabenta sa bagong taon, La. Marami nga kayong mabebenta. Pero ang tanong, makakauwi pa ba kayo ng buhay? Lola, huwag naman po kayong ganyan. Huwag niyo pong takutin ang anak ko. Hindi ko kayo tinatakot. Totoo yon. Ang baryo yon, hindi dapat pinupuntahan ng mga tao. At paano naman pong hindi pinupuntahan? May mga nakatira naman po doon, hindi ba? Meron nga. Pero ang mga nakatira doon, hindi tao. Saan niyo naman po narinig ang chismis na yan, La? Hindi to chismis sila. Totoo ito. Kung ayaw niyong maniwala, magdala kayo ng bawang tsaka asin pagpunta niyo doon. Huwag niyo rin kalimutang magdala ng kalamansi. Ano ang gagawin namin sa bawang at asin at tsaka kalamansi? Takot ang mga nilalang na naroon sa asin at bawang. Habang yung kalamansi, ipipiga niyo sa pagkain na ibibigay nila sa inyo. Mabuti nga po magdala kami ng ganon. Nay, ba't naman tayo bibigyan ng pagkain ng mga nakatira doon? Malay mo naman. Mas mabuti nang maging maingat tayo, hindi ba?
Dapat nga hindi na kayo magpunta ron eh. O siya, basta hindi ako nagkulang sa paalala sa inyo ha. Halis na ako at magluluto pa ako ng ulam eh. Mabuti pa nga po. Aray ko, Nay! Ano ka ba naman, Sheila? Pati ba naman si Lola Gingging? Bakit po? Wala naman ako sinabing masama ah. Basta po, tutuloy tayo sa pagbebenta ng mga prutas sa bagong taon ah. Oo, syempre naman. At kailangan natin ng pera. Pero kailangan natin sundin din yung payo ng Lola Gingging. Ano po yun? Yung magdala ng bawang tsaka asin, pati na rin po ng kalamansi? Oo, dahil naniniwala ako sa mga matatanda eh. Ha? Naniniwala po kayo dun? Kung nasa panganib po tayo, ano namang magagawa ng mga yun? Dapat itak yung dali natin eh. Sige, para sigurado, di magdala na rin tayo ng itak. Ewan ko po sa inyo, Nay. Kung ano po sa tingin niyo dapat gawin, di sige po. Wala pong problema sa akin. Alam ko naman na ang mga kabataan hindi talaga naniniwala sa mga pinaniniwalaan ng matatanda. Pero ako, naniniwala ako doon. Oo, hindi lahat ng paniniwala nila ay tama. Pero may pagkakataong tumatama rin talaga. Hindi naman masamang maniwala na lang kaysa pagsisihan sa huli. Kaya sinunod ko pa rin yon. Isang araw bago bisperas ng bagong taon, nagtabi-tabi na kami ng pampuhunan. Kailangan namin ng mas malaki-laking puhunan dahil may okasyon. Sayang din kasi ang kikitain kung konti lang ang paninda namin. Sheila, sa tingin mo ba sapat na ang puhunan natin yan? Opo, Nay. Sapat na po to. Siguradong malaki nang mauuwi natin. Malaking bawas din ito sa utang natin. Kaya nga. Ay, sana talaga maubos ang paninda natin, ano? Gusto ko pa rin talagang mabawasan ang mga utang natin. Ang hirap makatulog kapag may ganito kalaking utang. Sinabi niyo pa po, Nay. Gusto ko pa naman sana mag-ipon. Bakit? Ano namang pinag-iipunan mo? Gusto ko po makabili ng sariling lupa, pati bahay, para naman di na tayo nangungupahan. Taas naman ang pangarap mo, nak. Mukhang matagal bago yan makuha. Alam ko pong matagal, pero sigurado ako na kahit matagal man, makukuha pa rin kapag pinagsikapan. Ay, galing talaga ng anak ko. Alam mo, nak, hindi ko alam kung saan mo naman ang pagiging matibay ang loob mo. Siguro kasi nakita ko po kung gaano kahirap ang buhay natin. Nay, nakita ko po lahat ng paghihirap at pagkakamali niyo sa buhay. At gusto ko po na itama yun. Sa pamamagitan ko, gusto ko pong putulin na yung mga mali at itama ang mga yun. Sa lahat ng pagkakamali ko, nak, alam kong ikaw ang pinakatama. Tama na hindi ko tinuloy na ipalaglag ka. Ano pong ibig niyo sabihin, Nay? Ang totoo niyan, naghiwalay na talaga kami ng tatay mo nung nasa sinapupunan pa kita. Di ko talaga gusto ang tatay mo kasi nga lasenggo. Kaya lang, wala ko ibang pagpipilian Nang sinabi ko sa lolo't lola mo kasi na buntis ako at hindi ako pakakasalan ng tatay mo, din nagalit sila. Pinapili nila ako kung pakakasalan ko raw ba si Ray o ipalalaglag ko ang batang nasa sinapupunan ko. Kaya po pala nagtiis kayo kay tatay? Oo, dahil ayoko ipalaglag ka. Nay, sorry po. Bakit ka naman humihingi ng tawad? Dahil po sa akin, kaya nakulong ko sa isang mapang-abusong relasyon kay tatay. Anak, naging nobyo kong tatay mo. Pinili ko siya. Pinili ko na may mangyari sa aming dalawa. Kaya ako may kasalanan kung bakit nabuo ka. Wala kang kasalanan. Ang totoo, maswerte nga akong dumating ka sa buhay ko Kahit kailan hindi kita tinuring na malas o isang pagkakamali. Nay naman. Huwag ka nang umiyak. Halika na nga, anak ko. Yakapin mo nanay mo. Matagal kong kinimkim mag-isa ang tungkol sa bagay na yon. Akala ko habang buhay ko nang kikimkimi ng sama ng loob ko, pero ngayon may kakampi na ako. Sa wakas, matapos ang ilang taong mag-isa, may matatawag na akong tunay na kasama. At yon ay ang anak ko. Madaling araw pa lang ng bisperas ng bagong taon, abala na kami ni Sheila sa pamimili ng mga ipapaninda. Mabuti na lang at may mga suki na kami, kaya kahit late na kami kesa sa ibang mamimili, nakamura pa rin kami.
Pero ang problema, nang paalis na kami ng bahay para magsimula ng magtinda, binulabog kami ni Ray. O saan kayo pupunta? Huwag niyo sabihin magtitinda pa kayo ng ganitong bisperas ng bagong taon. Abay, syempre. Mabenta ngayon ng mga prutas kaya magtitinda kami ni Sheila. At iiwanan niyo kami rito. Sharon naman, sinong magluluto ng handa? Bibili na lang ako ng lechon manok tsaka isang bilaong pansit. Huwag ka na mag-alala. Uuwi din naman kami bago maghating gabi kapag naubos na namin lahat ng paninda. Naku, kung ganun, dapat bigyan niyo naman ako ng pera. Wala na akong pera dito. Pinuunan ko ng lahat. Ano? Baliw ka ba? Hindi mo naisip na paano kung hindi mabenta ang mga yan? Mabebenta ho lahat ng paninda namin, Tay. Huwag mo kaming hawaan ng kamalasan mo sa buhay. Ano ka mo? Ako malas? Basta wala na po kaming pera. Magkakapera lang kami pagka-uwi. Talaga naman palang gago kayo eh. Ano gusto nyo, kayo lang masaya ngayong bagong taon? Nakakahiya mamaya na wala akong iaambag sa inuman. Ayun, di lumabas na din po pala sa bibig nyo. Panghanda bang ipapalusot nyo? Pang-ambag pala sa inuman. Wala po kayong pera, Tay. Mahiya naman po kayo. Aray! Aray ko! Minamaliit mo ba ako, ha? Minamaliit mo ako? Tatay mo ako, tandaan mo, ha? Hindi ko bibitawan ang buhok mo hanggang hindi na uubos yan. Kakalbuhin kitang buwisit kang bata ka. Sana sinigmuraan ko na lang ang nanay mo para malaglag ka na lang sa sinapupunan niya. Reynaldo! Bitiwan mo anak mo! Oo na! Bibigyan na kita ng pera! Heto! Heto, kunin mo! Ayan, magbibigay din naman pala kayo. Kailangan pa talagang may masaktan no? Wala ka talagang kwenta. Mas wala kang kwenta. Wala kang kwenta. Wala kang utang na loob. Pagkatapos kitang buhayin sa mundo. Tuwang-tuwa pa man din ako nung unang makita kita tapos ngayon pinagsisisihan ko na. Ray, tama na! Sheila, nak, alika na. Huwag ka na magpapadala sa mga sinasabi sa'yo ng tatay mo. Grabe, Nay. Bakit pa po ba siya binuhay ng Diyos? Sana pinatay na siya at diniretso na sa impyerno. Huwag ka magsalita ng ganyan, Sheila. Totoo naman po eh. Kung noon, perwisyo na siya sa buhay natin, mas lumala pa ngayong pilay na siya. May mga kamay pa siya pero hindi makagawa ng gawaing bahay. Napakawalang kwenta. Tama na, Sheila. Kung hindi ka patitigil sa kakasalita mo ng ganyan, hindi na tayo makakapagbenta. Ayoko magtinda na puro sama ng loob ang laman ng dibdib natin. Hindi tayo makakapagbenta ng maayos. Bibigyan kita ng 10 minuto para pakalmahin ang sarili mo. At kung mas pipiliin mo pa rin na puro sama ka ng loob, hindi na tayo tutuloy. Naintindihan mo ba ako? Hindi na nakasagot si Sheila. Sa pagkakataong yon, alam ko na sumang-ayon siya sa gusto ko. Alam kong tama naman ang mga sinasabi niya sa tatay niya, pero may mga pagkakataong sobra na at kailangan na rin talaga niyang manahimik. Matapos ang 10 minutong palugi ko sa kanya para ikalma ang sarili, tumahimik din siya sa wakas. Saka pa lang kami nagsimulang maglako ng mga prutas na paninda namin. Pero bago yon, nagdala na muna ako ng kalamansi, bawang at asin. Saka ako naglagay ng itak sa ilalim ng karitong dala ko. Marami kaming naibenta sa mismong baryo namin. Siyempre, dahil marami kaming mga suki. Pero dahil sa dami ng tinda namin, halos kalahati pa lang ang nabili at kailangan talaga naming ilako hanggang sa maubos ang lahat. Ay, mukhang di na to aabot sa dulong baryo, no? Ang dami nang nabili, dito pa lang sa baryo natin. Kaya nga po, Nay, sulit talaga na inubos natin ang pera natin pampuhunan. Kaya nga, di tayo tinamaan ng kamalasan ng tatay mo. Sharon! Lola Gingging, bili na po kayo ng mga prutas? Sige. Ano bang mga prutas niyo dyan? Ay, kompleto po kami. Bili na lang po kayo. Bigyan mo nga ako ng lahat ng klase ng bilog na prutas. Tag-iisa. Sige ho, teka lang. Kalahati na lang ang palinda niyo Tutuloy pa ba kayo doon sa dulong baryo? Baka hindi na. Baka mauubos na agad Kaya wala na po kayong dapat ipag-alala, Lola. Kung sakali man na may matira pa, iuwi nyo na lang sa bahay nyo. Huwag nyo lang ibenta dun sa dulong baryo. Oo nga po Kung uubusin pala namin, kami naman ang walang prutas. Sa tingin mo, Sheila? Opo, Nay, tama po kayo.
Sige ho, Lola Gingging. Salamat po sa pag-aalala ninyo. Mauna na po kami ha. Sa kabila ng paniniguro namin kay Lola Gingging na hindi na kami didiretso sa dulong baryo, kita pa rin sa mga mata ni Lola Gingging na nag-aalala siya para sa amin. Ipinagkibit balikat ko na lang yon dahil sa tingin ko talaga mauubos na ang mga prutas bago pa kami makarating doon. Pero ang problema, kung kailan kalahati na lang ang paninda namin, saka pa nagkanda leche-leche. May lasing na tumawad sa amin at naloko kami. Nilito niya kami sa presyo ng bibilihin niya at nakakuha ng maraming prutas sa murang halaga. Diyos ko, magbabagong taon na pero hindi pa rin nagbabago. Karma na lang talaga ang hahatol sa taong yon. Grabe na, hindi ako makapaniwalang maluloko tayo. Di ko rin kasi naintindihan yung ibig niya sabihin eh. Mas nalito tayo nung dumating yung kasama niya. Dalawa tayo pero hindi man lang natin napansin na sasalisahan na pala tayo. Hindi naman po kasi natin alam na may magnanakaw din pala ng prutas. Ang mahal pa naman ng prutas ngayon. Kunti na nga lang ang tubo natin, nanakawan pa. Ay naku nak, hayaan mo na nga. Wala tayong mapapala kung iisipin pa natin ang iisipin yung panloloko sa atin. Mabuti pang magpatuloy na lang tayo sa pagbebenta nitong mga natirang prutas para mabawi na natin yung mga nawala sa atin. Ano pa nga po ba? Nanlulumo man dahil sa nangyari, wala na kaming nagawa. Nagpatuloy kami sa pagbebenta ng mga natirang prutas pero nahirapan kami. At dahil hapon na kakaunti na lang ang bumibili. Ang iba, kinukuripot pa kami. Tinotodo ang pakikipagtawaran kahit na halos wala na kaming tubuin. May nabulok pang prutas na kinailangan naming itapon dahil hindi naman na mapapakinabangan. Inakala naming hindi na aabot sa dulong baryo ang mga paninda namin pero umabot pa. Konti na lang ang nabenta sa dalawang baryong nadaanan namin. Halos lugi pa nga. Sobra-sobra pa talaga mga prutas na ito. Kung iuuwi na natin ito, sigurado masisira lang dahil hindi natin kayang ubusin. Kaya nga po mas mabuting tumuloy po tayo sa pagbebenta dun sa dulong baryo. Malapit naman na tayo. Huwag nyo nang isipin masyado yung sinabi ni Lola Gingging sa atin. Ay, di ko alam kung paniniwalaan ko yung mga sinabi niya o hindi. Pero, sige, may dala naman tayo mga pangontra Di kaya mas lalong okay na tumuloy po tayo. Tara na kasi, Nay. Oo, sapat naman yung kinita natin pero mas maganda kung madadagdagan pa dahil alalahanin mo, yung utang pa po natin, kailangan natin bayaran. Ay, sige na nga. Hindi naman siguro totoo yung mga sinabi ni Lola Gingging, ano? O kung totoo man, imposible lahat ng nandun sa baryo masasamang nila lang. Kasi nagbebenta pa nga yung ibang kaibigan ko rito O di ba po? Tara na po, bago pa tayo abutan ng dilim. 6:00 na O siya, sige, tara na. Kahit nag-aalangan, tumuloy pa rin kami. May tiwala naman kasi ako sa anak ko. Wala rin naman akong nararamdamang kakaiba kaya tumuloy kami kahit na binalaan kami ni Lola Gingging. At mukhang tama naman na sinunod namin ang kagustuhan naming magtinda hanggang sa dulong baryo dahil sa unang bahay pa lang marami na kaagad kaming naibenta. Hindi rin kagaya ng ibang baryo, hindi magugulo ang mga tao rito. Tahimik at mababait sila. Nagbibigay pa ng malaking tip sa amin. Grabe, Nay! Sabi ko po sa inyo kung di po tayo tumuloy dito, di sana hindi tayo kikita ng ganito kalaki. Ha? Yun na nga, anak. Ibig sabihin pala, hindi po totoo yung sinasabi ni Lola Gingging na may masasamang nilalang dito. Mababait pa nga po sila Pero, di kaya bait-baitan lang yung pinapakita nila sa atin, nak? Naku, si Nanay naman. Huwag naman po kayo masyadong nega. Sadyang mababait lang po talaga yung mga tao dito. Hindi kagaya ng mga tao sa kabilang baryo. May nakawan pa nga tayo. Sa bagay. Ewan ko ba? Di ko lang kasi maiwasang hindi mag-isip. Kasi, bakit sinabi ni Lola Gingging yun? Alam niyo naman po matatanda. Kontrapelo talaga. Siya. Sige, mabuti pa magpatuloy na tayo sa pagtitinda. Nagpatuloy kami sa pagtitinda ng prutas. Masarap naman talaga sa pakiramdam na mababait ang mga tao sa baryong ito. Pero hindi ko mapigilan na mapansin ang mga kakaiba.
Bukod sa mababait sila at nagbibigay pa ng sobrang bayad, inaalok nila kami palagi na kumain sa handa nila. Magkano nga ang lahat? 75 po ang lahat, Lo. Oh, heto ang 100. Sa inyo na ang sukle. Ay, naku, hindi po. Hindi po. Nakakahiya po talaga. Halos lahat ng tao dito sa baryo nyo. Hindi na po pinababalik yung sukli. Ay, ito po. Sukli ninyo po. Ay, ayos lang. Alam mo, tradisyon kasi talaga sa amin na kapag magbabagong taon, kailangang maging mapagbigay para maging masagana ang buhay sa susunod na taon. Sige na, tanggapin mo na yan. Ganun po ba yun? Sige ho. Anong oras pa ba kayo nagtitinda? Parang pagod na kayo eh. Kanina pa nga hong umaga eh. Kaya naman pala parang pagod na kayo eh. Ang mabuti pa, hali kayo. Pumasok na muna kayo sa bahay para kumain. Naku, hindi na ho. Nagmamadali na po kasi kami umuwi dahil naghihintay na rin po yung pamilya namin. Ganun ba? Sayang naman. Parang gutom na kasi kayo eh, oh. Ayos lang po. May baon po kaming pagkain kaya hindi po kami nagugutuman. Sige ho, Lolo. Maraming salamat po sa tip ha. Happy New Year ho. Siya sige, Happy New Year din ha. Balik kayo ha. Weirdo na nasabi niyang bumalik kami. Sa tingin ko kasi kung babalik man kami sa baryong ito, baka sa susunod na taon pa. Hindi naman kami naglalako. Ngayon lang talaga dahil ito lang ang paraan namin para mas kumita ng malaki. Ilang lakad pa nakarating na kami sa dulo ng baryo. Katulad ng ibang napagbentahan namin, hindi na rin niya kinuha ang sukli. May konti pang natirang prutas pero wala na kaming balak na ibenta pa dahil sa amin na yon. Kaya nilagay na nga ni Sheila sa plastic ang huling mga prutas. Nay, sobra pa sa inaasahan kong kitang nakuha natin oh. Kaya nga, kung minalas tayo doon sa kabilang baryo, sinuwerte naman tayo dito. O di ba po, Nay? Kung sumunod tayo kay Lola Gingging, edi sana hindi tayo kumita ng ganito. Di naman kasi totoo yung mga sabi-sabing ganyan. Ay, ano ka ba naman, Sheila? Siguro nagkataon lang na nagkamali siya ngayon. Pero hindi ibig sabihin na mali sila palagi, ano? Ang importante po ngayon, ligtas tayo, Nay. Tara na po, uwi na po tayo. Makakapamili pa kaya tayo ng kahit tagi-isang damit para sa mga bata? Nung Pasko kasi, wala tayong naibigay sa kanila. Meron pa po yan sa Tiangge kung bibilisan natin. 8:00 na rin po kasi ng gabi. Ano pang inaintay natin? Tara na! Pero Nay, napansin niyo po ba? Ang alin? Parang sobrang tahimik oh. Hindi ganito katahimik ang magbabagong taon. Napansin ko nga rin eh. Pero siguro may ibang tradisyon lang sila talaga. Sa bagay. Tama po kayo, Nay. Pasado 8:00 na ng gabi nang magsimula kaming maglakad palabas ng baryo para makauwi na sa amin. Katakataka talagang tahimik ang paligid na para bang hindi magmemedya noche ang mga tao ngayong bisperas ng bagong taon. Pero kahit na ganon, inisip na lang namin na baka may kakaibang tradisyon ang mga tao rito. Na baka tahimik lang nilang sasalubungin ang bagong taon. Sa kalagitnaan ng paglalakad namin, natigilan kami nang sa gitna ng daan, nakita naming nakaupuron yung lolo na pinagbentahan din namin ng prutas. Noong una, hindi pa namin alam kung anong ginagawa niya ron. Pero nang lalapitan ko na sana siya para malaman kung anong nangyayari, nabigla ako nang makita kong may isang babaeng nakahandusay sa lupa. Lolo, ano pong nangyari sa kanya? Nag-angat ito ng tingin. At laking gulat ko nang makitang puno ng dugo ang kanyang mga kamay habang ang kanyang mga mata ay tila nabigla nang makita ako. Itong dalaga, nakita kong sugatan at walang malay. Baka pwede niyo akong tulungan na gamutin siya. Pero Lo, hindi po ba dapat sa ospital natin siya dalhin? Kung sa ospital natin siya dadalhin, malamang na hindi na siya aabutan ng hating gabi. Kailangan kong paampatin ang pagdurugo ng tiyan niya. Ano po ba talagang nangyari sa kanya? Hindi ko alam. Basta't nakita ko lang siya na nakahandusay na dyan. Teka, dito po natin siya isakay sa karito namin para mabilis tayo makarating sa bahay ninyo. Mabuti pa nga. Halika na at tulungan mo akong buhatin siya.
Dahil medyo nahihirapan na si Lolo sa pagbubuhat, si Sheila na ang tumulong sa akin. Nahirapan kaming dalawa, lalo pa at medyo may kabigatan yung babae. Pero nagawa pa rin namin siyang isakay sa kariton. Pagkatapos, tinulak na namin yon papunta sa bahay ni Lolo. Pagkarating, may tumulong na lalaki at babae sa amin. Mga apo raw ni Lolo Timo, yon ang pangalan niya. Sa may mahabang upuan, doon nila hiniga yung babae. Nako, mukhang malaki pong sugat niya sa tiyan na. Ano po kaya talagang nangyari sa kanya, no? Kadalasan sa mga ganito, natatamaan ng mga paputok. Paputok? Pero sa tiyan tumama? Kahit saan-saan kasi tumatama ang paputok, lalo na kung naihagis lang o tumalsik. Ito nga ang dahilan kung bakit hindi na kami gumagamit ng paputok tuwing bagong taon. Kaya pala sobrang tahimik sa baryo nyo. Kanina pa po kami nagtataka eh. Ilang beses nang may napahamak dahil sa mga pangpaingay na yan. Kaya mas pinili namin ang katahimikan. O Nay, wag na po kayo mag-alala. Tradisyon nga po talaga nila yun dito. Kaya nga, syempre hindi ko maiwasang mag-isip dahil hindi naman ito karaniwan. Dahil ba sa usap-usapan na maraming masasamang nilalang sa baryo namin? Naku, opo. May kapitbahay po kasi kaming matanda na nakapagsabi niyan. Kaya alalang-alala po si nanay. Pero napatunayan naman po namin na mababait yung mga tao rito dahil sa buong pagtitinda namin. Wala kami na-inkwentrong masama ugali. Saan po ba kasi talaga nanggaling yung haka-haka nila tungkol dito sa baryo ninyo? Nagsimula yan sa isang babaeng may sama ng loob sa baryo namin. Halos kasok naman siya ng mga tao rito dahil sa sama ng ugali niya. Dahil isa siyang mangkukulam. Ibig niyo po bang sabihin, siniraan niya kayo? Oo, ganun na nga. Siniraan niya ang baryo. Mabuti na lang at mayroong mga taong kagaya niyo na hindi siya pinaniniwalaan. Ang babaeng yon, ang uling balita ko ay nasa kalapit na baryo lang din siya. Saang baryo? Sa San Isidro. Teka lang po, yung babae po ba na tinutukoy nyo, yung may malaking pilat sa kaliwang pisngi? Oo, siya nga. Huwag niyong sabihin na siya ang nagsabi sa inyo. Siya nga po talaga. Sheila, ano ka ba? Baka kapareho lang ng pilat ni Lola Gingging. Oo, Gingging nga ang pangalan niya. Kita nyo na, Nay. Naku, mag-ingat po pala dapat tayo kay Lola Gingging at mangkukulam pala siya. Totoo po ba ang mga mangkukulam, Lolo Timo? May patunay po ba na nangulam siya? Ay oo, marami siyang kinulam noon. Lalo na yung mga babaeng kinainggitan niya. Ang laki kasi ng inggit ng babaeng yun Hindi naman po mukhang ganun si Lola Gingging Parang mabait naman po siya. Si nanay talaga. Lahat na lang para sa'yo mabait. Kaya ka naloko ni tatay Hindi na nga Ayoko lang kasing pag-isipan siya ng masama. Dahil wala naman siyang ginawang masama sa atin baka nagbago na siya ngayon. Ang tao hindi basta-bastang nagbabago. Kahit sa pagtanda, minsan dala-dala pa rin ang ugali ng tao. O ayan, ayos na ang sugat nitong babae. Tumigil na ang pagdurugo at maayos na rin ang pintig ng puso niya. Paano niyo pong nalaman? Kinapa ko ang pulso niya. Alam ko dahil manggagamot ako. Siya nga pala mga iya. Bago kayo umuwi, kumain na muna kayo rito. Alam kong tumanggi kayo kanina sa alok ko pero ngayon, hindi ko na kayo hahayaang tumanggi. Marami kaming handa ngayon. Sayang naman kung hindi makakain. Sige ho. Pero konti lang ho ang kakainin ko kasi maglalakad pa kami pa uwi. Walang problema. Basta't kumain lang kayo. Matapos gamutin ni Lolo Timo ang babaeng sugatan, inakay niya kami papunta sa kusina kung saan napakaraming handa. Nagulat ako lalo na't halos kumpleto ang mga nakahain sa hapag. May spaghetti, pansit, salad, may hamon at may lechon pa sa gitna ng lamesa. Sobra po yata ang handa ninyo. Ang dami. Kaunti pa nga yan Kaunti lang kasi ang darating na bisita. Ganun po ba? Naku, baka nga mapanis kung hindi makakain Kung gusto nyo, magbaon pa kayo pa uwi. May mga anak ka pa ba bukod dito kay Sheila? May 4 pa po akong anak at yung asawa ko nandun sa bahay.
O edi tamang-tama. Magbaon kayo para hindi masayang ang mga yan. Tamang-tama po, Nay. Sigurado matutuwa yung mga bata pag nakita nilang may lechon. Nako, nakakaya naman kung yung lechon ang babaunin natin. Nako Sharon, ayos lang yan. Walang problema. Kunin nyo ang gusto nyong iuwi. Okay naman daw po pala, Nay eh. Pwede na po ba kaming kumain, Lo? Kasi medyo nagugutom na po talaga ako. Oo naman, siyempre. Naroon ang mga plato. Sige na, tatawagin ko lang ang mga apo ko para tumawag ng sasakyan. Ipapahatid ko itong babae sa ospital. Sige ho, wala pong problema, Lo. Pagkaalis ni Lolo Timo, nagmamadaling kumuha ng plato si Sheila. Inabot niya yon sa akin at saka siya nagsimulang kumuha ng mga pagkaing nakahanda. Alam kong gutom na siya. Kita ko yon sa mga mata niya. Ganon din naman ako pero ewan ko ba? Iba pa rin talaga ang kutob ko. Parang kahit na mabait si Lolo Timo sa amin, parang may hindi pa rin talaga tama. Habang abala si Sheila sa pagkain, ako naman ay nakatingin lang sa mga handa. Hindi ko alam kung hindi lang ba ako makapagdesisyon kung alin ang kakainin o dahil ba talagang nag-aalangan akong kumain. Oh, Nay, ba't di pa po kayo kumakain? Ang sasarap po ng luto nila, oh. Teka lang anak, hindi ko pa alam kung anong uunahin kong kainin eh. Unahin niyo po itong spaghetti, Nay. Ang sarap po ng pagkakaluto nila. Ay talaga? O sige, eto na ang uunahin ko. Nay, kung naiihiya po kayo, pigilan niyo na po. Mabait si Lolo Timo eh. Nakakaya din naman tumanggi. Hindi naman ako nahihiya. Eh di kumain na po kayo. Ito na nga, kakain na ako. Excited ka naman masyado eh. Opo, excited na po talaga ako lalo na't gusto ko matikman din ng mga kapatid kong mga to. Napangiti ako ron. Kahit kailan talaga nakakatuwa si Sheila. Hindi siya makasariling bata. Palagi niyang iniisip ang pamilya niya, lalong-lalo na ang mga kapatid niya. Sa kabila ng hirap, mabuti ang puso ng anak ko. Tulad ng suwestyon ni Sheila, pinili ko ang spaghetti. Pagkakuha ko noon, naupo na ako sa upuan pero may naramdaman akong bilog sa bulsa ng suot kong bestida. Nagtatakang kinuha ko ang naroon at nakita ang nag-iisang kalamansi. Saka ko naalala ang sinabi ni Lola Gingging na gumamit ng kalamansi kung may magbibigay man ng pagkain. Pinagdalawang isip ko pa yon ng mabuti. Hanggang sa nagkibit balikat ako at tinusok ng tinidor ang kalamansi. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko pero pinigaan ko ng kalamansi ang spaghetti na hindi naman dapat. Naghintay ako ng ilang segundo pero walang nangyari. Kaya naman sumandok ako gamit ang tinidor pero laking gulat ko nang makitang may gumagalaw sa loob hanggang sa makakita na ako ng uod. Hala, Diyos ko po. Bakit po, Nay? Ano po nangyayari? May uod. Diyos ko po, mabaging langit. Nang mag-angat ako ng tingin, mas lalo pa akong napasigaw sa takot nang makita kung ano ang nakahanda sa mesa. Ang kaninang masasarap na pagkain ay napalitan ng mga nakakadiring uod, itim na sabaw at kung ano-ano pang nakakadiring pagkain. Pero ang mas nakakabigla ay yung lechon. Dahil hindi yon lechong baboy kundi lechong tao. Mapapasigaw na sana ako sa labis na takot pero pinilit kong pigilan ang sarili ko, lalo na't nasa harapan ko si Sheila na walang kamalay-malay sa kung anong kinakain niya. Nay, ano pong nangyayari? Anak, umuwi na tayo. Halika na. Pero hindi pa po kayo nakakakain, Nay. Tsaka, di po ba ang bastos kung aalis na lang tayo ngayon? Kailangan na nating umalis eh. Hindi na tayo dapat magpaalam. Ipapaliwanag ko sa iyo lahat mamaya pagkarating natin sa bahay. Pero Nay, magbabaon pa po tayo ng handa, di ba? Wala tayong iuuwi kahit na isa dyan. Bilisan mo na. Bitiwan mo na yung pagkain na yan, Sheila. Nay, kinakabahan naman po ako sa inyo. Kahit ngayon lang, Sheila. Makinig ka naman sa akin. Sige po. Teka, iinom lang po ako ng tubig. Huwag ka nang uminom ng tubig. Wala ka ilalagay sa bibig mo ni isa sa mga pagkain yan. Tara na. Lumapit ako kay Sheila at mabilis na hinablot ang kamay niya.
Walang pag-aalinlangang hinata ko siya palayo sa mga pagkain. Alam kong takang-taka siya. Panay ang pagtatanong niya pero hindi ko siya sinasagot hanggang sa makalabas na kami ng kusina. Yung babaeng kaninang nakahiga sa upuan, wala na siya. Bala ko pa naman sana siyang isama pero wala na kaming magagawa pa sa bagay na yon kaya dumiretso na kami sa pinto at lumabas. Takot at nanginginigma ng buong katawan, lakad-takbo ang ginawa ko. Sa labas, wala na yung karito namin. Pero wala na akong pakialam. Kailangan naming makatakas. Nay, yung kariton po natin. Itanong muna natin kay Lolo Timo kung nasaan. Hayaan mo na yun. Mas mahalaga ang buhay natin. Nay, hindi ko po kayo maintindihan. Sinabi ko na ipapaliwanag ko mamaya, diba? Anak, alam kong ginagawa mo lahat ng bagay ayon sa bugso ng damdamin at madalas na tama ka. Pero sa pagkakataong to, anak, alam kong ako ang tama. Sige po, magtitiwala po ako sa inyo pero sana ipaliwanag niyo sa akin kahit na konti. Isa lang ang sigurado ko, Sheila, at yun ay tama si Lola Gingging. Hindi nakasagot si Sheila. Dire-diretso lang kaming naglakad hanggang sa makarating na kami sa kalye. Pero ang inaakala kong pag-alis ng matiwasay, hindi nangyari. Pareho kaming natigilan nang makita si Lolo Timo, kasama ang mga apo niya. Agad-agad kong itinago sa likuran ko si Sheila. Oh, saan kayo pupunta? Kailangan na po kasi namin umuwi. Pasado 11:00 na. Kailangan po namin makauwi bago mag 12:00. Nako, mas mabuti kung dito na kayo magpalipas ng gabi. Maiintindihan naman siguro ng pamilya nyo. Hindi. Kailangan po namin makauwi. Naghihintay po kasi yung mga anak ko sa akin. Bakit ba nagmamadali kayo? Hindi pa nga nagsisimula ang kasiyahan Masaya rito kapag bagong taon. Ayaw niya bang makisali? Sinabi na nga gusto na naming umuwi. Kaya lang, mukhang huli na ang lahat, Sharon. Anong ibig mong sabihin? Nanay, nahihirapan ako huminga. Sheila anak, ano nangyayari sa'yo? Bago pa man makasagot si Sheila, natumba na siya sa lupa. Nagsimula siyang manginig habang tumitirik ang mga mata. Wala akong ideya kung anong nangyayari sa kanya pero sigurado kong may kinalaman ito sa kinain niya. Sinubukan kong itulak ang tiyan niya para sana bumalik paangat ang lahat ng mga kinain niya pero hindi yun nangyari. Sinubukan ko rin na buksan ang bibig niya at dukutin ang lalamunan niya para maduwal siya pero nasukaman siya, walang naging epekto. Nagpatuloy pa rin sa pangingisay si Sheila. Nakakatuwa ka naman, Sharon. Anong ginagawa mo sa anak mo? Sa tingin mo ba maliligtas mo siya sa ginagawa mong yan? Anong ginawa mo sa kanya? Tulungan niyo siya! Huwag kang mag-alala, Sharon. Marami kaming ipong pagkain ngayon. Kaya ang balak namin, bago magbagong taon ay bagong miyembro. At kayong mag-ina, ang perpekto para maging isa sa lahi namin. Sa lahi naming mga aswang! Hindi kami magiging aswang! Maswerte ka, Sharon. Gusto ka naming maging miyembro. Dahil dalawa lang naman ang kahahantungan ng mga napapadpad rito. Naging kasapi namin o ang maging pagkain ng bagong yanggaw. Tulad na lang ng anak mo. Bagong yanggaw? Tingnan mo ang anak mo, Sharon. Mamili ka. Maging Nedya Noche ng anak mo o ang sumapi sa amin. Sheila anak, ano nangyayari sa'yo? Bibigyan ka namin ng 10 minutos, Sharon. Sumigaw ka lang at tutulungan ka naming makawala sa anak mong gutom na gutom sa laman ng tao. Pagkatapos niyang sabihin yon, laking gulat ko nang biglang bumangon si Sheila. Nanlilisik ang mga mata niya at tila ba nawawala sa sarili. Lalapitan ko sana siya pero nagulat ako nang bigla na lang niyang binuka ang bibig niya, kasunod ng pagsigaw niya ng malakas. Nagugutom ako! Gutom na gutom ako! Pero nak, kakakain mo lang! Gusto kong kumain ng laman ng tao! Diyos ko,
Diyos ko! Ano ginawa niyo sa anak ko? Pagkasigaw ko noon, bigla na lang akong dinakma ni Sheila. Humaba ang mga kuko niya at naging matulis ang kanyang mga ngipin. Nakakatakot ang itsura niya. Hindi ako makapaniwala. Kung naging aswang man siya, hindi ko na siya kayang iligtas pa. Kaya dali-dali ko siyang tinulak. May 10 minuto ako para makatakas sa baryong yun. Kaya nang makalayo ako kay Sheila, agad akong tumakbo ng mabilis. Tumakbo lang ako ng tumakbo. Hinayaan kong habulin ako ni Sheila. Hindi ko hinayaan ang sarili ko na lamunin ng takot dahil alam ko na may 4 na anak pa akong naghihintay sa akin. Hindi ko alam kung ilang minuto nang nakalipas pero nang malapit na akong makalabas sa baryo, bigla na lang may humarang na mga aswang sa harap ko. Hinihingal na napalingon ako kay Sheila na papalapit na sa akin. Nakulong ako sa gitna ng iba pang mga aswang at kay Sheila. Kung inaakala mong makakatakas ka, nagkakamali ka, Sharon. Alam ko kung anong tumatakbo sa isip mo. May 1 minuto ka na lang para mamili. Sumagot ka na. Hindi ako magiging aswang kahit na ikamatay ko pa. Kung ganon, sige. Lalapain ka na ng anak mo para mamatay ka na. Gutom na gutom na ako. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Pero alam ko na hindi pa tapos ang buhay ko. Ramdam ko na may paraan pa. Nang susunggaban na sana ako ni Sheila, naisip ko yung bawang at asin na nasa kabilang bulsa ko. Unang nadukot ko yung asin na hinagis ko sa mga aswang na nasa likuran ko. Lahat sila ay napaatras kaya nagawa kong tumakas. Tumakbo ko palabas ng baryo. Inakala kong masusundan nila ako pero hindi nila nagawa. Tila nakakulong sila sa baryong yon, kasama ng anak ko. Salamat sa anak mo, Sharon. Magpapatuloy ang lahi naming mga aswang. Hindi pwede ito. Pakawalan yung anak ko. Pumasok ka pabalik rito at makukuha mo ulit ang anak mo. Humakbang ako palapit pero agad akong nag-alangan. At imbis na pumasok pabalik, mabilis akong tumalikod. Mabigat sa dibdib ko na iwan si Sheila pero para mailigtas ko siya, kailangan kong umalis para humingi ng tulong. Nay! Huwag niyo ako iwan, Nay! Babalikan kita, anak. Babalikan kita. Agad akong tumakbo para humanap ng taong pwedeng tumulong sa akin. Pero bago pa ako makalayo, natigilan ako nang makita ko si Lola Gingging. May hawak siyang buntot pagi habang may mga kasama siya sa kanyang likuran. Anong sabi ko sa inyo, Sharon? Huwag na kayong tumuloyin, di ba? Lola Gingging, tulungan niyo po ang anak ko. Si Sheila, naging aswang siya. Inaasahan ko na magyayari ito. Mga kasama, kunin lang si Sheila. Isang bagong yanggaw. Bilisan niyo, bago pa siya makakain ng tao. Lola, bakit po hindi na lang patayin ang lahat ng mga aswang na yon para hindi na sila makapambiktima pa? Sinubukan ko na gawin yan, Sharon, pero hindi sila basta-bastang namamatay. Isa silang uri ng mga aswang na kayang mabuhay sa ilalim ng araw. Kaya nilang magpanggap bilang tao. Kaya nilang makisalamuha na parang normal lang. Hindi ko sila pwedeng patayin dahil mga tao pa rin sila sa mata ng batas. Makukulong ako, Sharon. Isa lang ang kaya kong gawin. Ang ikulong niyo sila sa baryo? Oo. At ipinalaganap ang tungkol sa kanila ng hindi direktang sinasabi ang lahi nila. Ang kaya ko lang gawin ay gutumin sila hanggang sa mamatay silang lahat. Kaya lang, may mga matitigas pa rin talaga ang ulo na pumapasok pa rin sa baryo nila. Tulad namin ng anak ko. Oo, tulad ninyo. Pero gano'n naman talaga. Hindi lahat naniniwala sa ganito dahil akala nila isang malaking kalokohan lang. Pasensya na ho kayo, Lola Gingging. Sa kagustuhan namin kumita ng malaki, nagawa naming suwayin ang bilin ninyo. Wala na yon, Sharon. Ang importante ngayon, mailigtas na kayo. Halika na. Hintayin na natin ang anak mo. Sino po ba yung mga kasama ninyo, Lola?
Sila ay mga manunugis ng aswang at isang albularyo. Huwag kang mag-alala at malaki ang tiwala ko na magagawa nilang kunin pabalik ang anak mo. Pero Lola, aswang na po siya. May magagawa pa po ba tayo? Oo naman, kayang-kaya ko pa siyang gamutin. Kung hindi niyo po mamasamain, pwede ko po bang malaman kung ano po kayo? Siyempre tao ako, Sharon. Pero may kakayanan akong manggamot dahil isa rin akong albularyo. Nagtiwala ako ng husto kay Lola Gingging. Sinamahan niya ako papunta sa bungad ng baryo ng mga aswang at saka hinintay ang mga kasamahan niyang kumuha kay Sheila. Pero ilang minuto na ang lumipas, hindi pa rin sila bumabalik. Unti-unti na akong kinakabahan. Lalo na nang makarinig kami ng mga putukan, hudyat na bagong taon na. Lola, bakit po ang tagal nila? Bakit hindi pa rin sila bumabalik? Hindi madaling kalabanin ng hindi pinapatay ang mga aswang, Sharon. Maghintay ka lang. May tiwala ako na babalik silang ligtas. Natatakot po ako. Alam ko, Sharon. Pero kailangan mong tatagan ang loob mo. Oh, ayan na pala sila. Maganda ka, Sharon. Ihanda mo ang loob mo dahil hindi magiging madali ang pag-alis ng pangyanggaw na nakain ng anak mo. Ilang saglit pa dumating na nga ang mga kasama ni Lola Gingging. Bit-bit nila si Sheila na wala ng malay. Nakalabas na ang isa sa kanila kasama si Sheila pero laking gulat namin nang biglang lumitaw si Lolo Timo. Hinatak niya ang isa sa mga kasamahan nila at itinutok sa leeg nito ang mahahaba niyang kuko. Pumasok ka rito, Gingging. Kung hindi, papatayin ko ang manunugis na ito. Buhay ka pa rin pala. Hindi ka pa rin namamatay sa gutom. Ang tibay mo naman. Ang dami mo pang dakdak. Lumapit ka dito. Gustong-gusto na kitang patayin. Palagi ka na lang hadlang sa lahat ng plano namin. Talagang hahadlang ako. Lalo na't alam ko na tama ako. Tama ka? Tingnan natin kung magiging tama ka pa kapag napatay ko na ang isa sa mga kasamahan mo. Hindi mo siya mapapatay. Sa edad ni Lola Gingging, hindi ko inakala na kaya niya pang makipaglaban. Hawak ang buntot pagi, sinugod niya si Lolo Timo para iligtas ang isa sa mga kasamahan nila. Nag-alala ko, gusto ko siyang tulungan pero pinigilan ako ng iba pang natitirang kasamahan ni Lola Gingging. Ang sabi nila, mahina na raw si Lolo Timo at hindi na nito kaya pang labanan si Lola Gingging kaya hindi ako dapat mag-alala. At tunay nga, dahil mula sa kinatatayuan ko, nakita ko kung paano niya binawi ng walang kahirap-hirap ang kasamahan niyang isang manunugis. Pagkatapos ay pinagahampas niya si Lolo Timo gamit ang buntot pagi. Inakala ko pa na papatayin niya ito pero hindi niya ginawa. Sa halip, hinayaan niyang parang duwag na tumakas si Lolo Timo. Pero bago ito tumakas, may sinabi pa ito na huling mga salita. Babalikan kita, Gingging. Hindi ako makakapayag na habang buhay kaming nakakulong sa baryong to. Darating ang araw na magiging malakas ako ulit at mapapatay kita. Pagkatapos noon ay tuluyan ng tumakas si Lolo Timo. Habang si Lola Gingging ay kalmadong naglakad patungo sa direksyon namin. Ni hindi man lang siya hiningal. Normal lang siyang lumapit sa amin na para bang hindi matanda. Umuwi na tayo, Sharon. Kailangan pa nating iligtas ang anak mo. Pero Lola Gingging, paano nagawa mo makipaglaban sa aswang sa ganyang edad mo? Walang edad ang pakikipaglaban sa mga aswang, Sharon. Isa pa, alaga ako ng ehersisyo at masusustansyang pagkain. Teka, saka na natin na pag-usapan. Bilisan na natin at baka tunay nang maging aswang ang anak mo. Bumiyahe na kami agad pabalik sa baryo namin. Pero imbis na dumiretso sa bahay, doon kami sa bahay ni na Lola Gingging. Yon ang unang pagkakataon na nakapasok ako sa bahay niya. Puno yon ng mga santo, amoy dahon at langis din. Wala talaga akong kaalam-alam na isa pala siyang albularyo. Wala rin naman nakapagsabi sa amin.
ihiga niyo muna si Sheila dito at kukunin ko yung mga gamot para sa pangyayanggaw. Kailangan nating iwasan na magising siya para hindi siya makapanakit na tao. Siguradong gutom na siya sa pagkakataong ito. Magiging maayos lang po ba siya? Magiging maayos naman siya, hindi ba? Oh, teka. Ito na nga. Itong kulay pulang ito ay pinaghalo-halong suka, bawang at sili na pwedeng magpasuka sa nakain ng itim na bato. Pero kung hindi niya yun maisuka, kakailanganin kong hatakin palabas ng mano-mano. Ano pong ibig sabihin nun? Delikado ito, Sharon. Ipagdasal mong kayanin pa ng sukang ipapainom ko sa kanya. Pagkatapos nun, lumapit na si Lola Gingging kay Sheila. Binuksan niya ang maliit na boteng may lamang gamot. Pagkatapos ay inutusan niya akong ibuka ang bibig ni Sheila para maipainom na ito sa kanya. Ilang saglit lang pagkatapos nitong mainom ang gamot, nag-utos si Lola Gingging na kumuha ng batsa sa banyo. Mabuti na lang at mabilis kumilos sa mga kasamahan niya dahil ilang saglit lang, sumuka na ng sumuka si Sheila. Napakabaho ng inilabas niya, amoy imbornal. Pero higit sa mabahong amoy, mas nakakadiri ang itsura nito. May mga uod, kulay itim na tubig, mga laman loob na hindi na halos makilala. Halos maduwal din ako sa itsura, pero si Lola Gingging, walang pag-iinarting hinalukay niya yon gamit lang ang kanyang mga kamay. Hinahanap niyo po ba yung itim na bato? Yun ang hinahanap ko pero di ko makita. Wala akong makapa. Kung ganun, kailangan pong gawin yung delikadong paraan. Ganun na nga. Pwedeng may matamaan akong mga organ sa loob ng katawan niya. Kaya bibigyan kita ng pagkakataong mag-isip kung papayag ka ba o hindi. Hindi kayang gamutin ng mga doktor ang ganito, hindi ba po? Sigurado yan, Sharon. Kung ganun, sige po. Alam ko pong iingatan niyo po yung anak ko at hindi niyo basta-bastang tatamaan yung mga laman loob niya. May tiwala po ako sa inyo, Lola. Gawin niyo pong makakaya niyo para mapagaling niyo lang siya. Kapag nabuhay ang anak ko, sisiguraduhin ko ibibigay ko sa kanyang buhay na gusto niya. At anong buhay yon, Sharon? Ang buhay na malayo sa tatay niyang nagpapahirap sa aming lahat. Kung ganon, sisimulan ko na. Kumuha siya ng langis. Pagkatapos ay inangat niya ang damit ni Sheila hanggang sa may dibdib. Hindi na ako nagtanong. Malaki ang tiwala kong magagawa ni Lola Gingging ang dapat niyang gawin para mailigtas ang anak ko. Naglagay siya ng langis sa kanyang mga pala at pagkatapos ay pinagkiskis niya yon at sinimulang kapain ang tiyan ni Sheila. Ilang saglit pa may nakapa na siya. Kaya sinimulan na niyang hilutin pataas ang bagay na yon. Dahan-dahan, puno ng pag-iingat. Ilang beses umubo si Sheila, ubong may kasamang dugo. Nag-alala ko roon pero ang sabi ni Lola Gingging, ayos lang yon. Natural na umubo siya ng dugo dahil may mga natatamaan siyang laman. Hanggang sa makarating na ang kamay ni Lola Gingging sa leeg ni Sheila. Nakita ko kung paano siya pagpawisan, tila nahihirapan. Pero bago pa niya maiangat ang kamay niya, nagising si Sheila at mabilis na napaubo. Pagkaubo niya, tumalsik ang maliit at kulay itim na bato na nasa ng kasamahan ni Lola Gingging. Ay, salamat sa Diyos. Salamat at nagising ka sa tamang oras, Sheila. Nangyari... Nay? Anak ko! Akala ko hindi na kita makikita ulit na buhay. Nay, bakit po kayo umiiyak? Teka, nasan po ba tayo? Bakit wala po kong alala? Ipapaliwanag ko na lang sa iyo lahat, ha? Magpahinga ka na muna. Ang importante ngayon, ligtas ka. Lola Gingging. Lola, maraming salamat po, sa lahat ng tulong ninyo. Kung hindi po dahil sa inyo, malamang wala ng anak ko. Maligayang bagong taon, Sharon. Naway, may natutunan ka, ha? Sa nangyari sa inyo ng anak mo. Hindi kami pinayagan ni Lola Gingging na umuwi kaagad dahil kailangan daw muna niyang obserbahan si Sheila para masiguradong ayos lang siya.
Hindi rin muna ako umuwi. Pwede ko namang sunduin na lang ang mga anak ko kinabukasan. Gusto ko rin muna kasing alagaan si Sheila. Dahil sa totoo lang, ang panganay ko ang may pinakakaunting panahon na naalagaan ko ng husto. Bilang panganay, palaging ang mga sumunod sa kanya ang inuuna ko. Kaya ngayon gusto kong iparamdam sa kanya na nag-aalala rin ako at mahal na mahal ko rin siya. Kinabukasan maaga pa lang ay umuwi na kami. Inakala kong may mga nag-aalalang sasalubong sa amin pero hindi ganon ang nangyari. Mga buwisit kayo. Saan kayo galing ha? Magdamag kaming naghintay sa inyong magina. Para kaming mga kawawang wala man ng kahanda-handa sa medyanoche. Tinanong mo kami kung saan kami nanggaling. Hindi mo man lang ba tatanungin kung ayos lang kami? Diretsahin mo na lang ako, Sharon. Galing ka sa lalaki mo, no? May batinda-tinda pa kayong nalalaman. Nasaan ang benta nyo, ha? Wala naman, di ba? Hindi mo inaalala ang mga anak natin. Muntik na kaming mamatay, Reynaldo. Ngayon, wala ka pa rin bang pakialam, ha? Buhay pa naman kayo, di ba? Nasaan na ang kinita nyo sa pagtitinda ng prutas? Wala na, Rey. Nahulog na habang nasa bingit kami ng kamatayan. Tama na. Muntik na kaming mamatay. Muntik nang mamatay ang anak natin pero ang inaalala mo pa rin ay yung pera. Bakit? Para may pang-inom ka? Abay malamang. Bagong taon na bagong taon nag-aaway tayo dahil sa katangahan mo. Imbis na nagsasaya at nagpapakalango ako sa alak. Puwisat na buhay. Nilibre na nga lang ako ni kumpare kagabi eh. Kung hindi pa nagbigay ng pansit ang kapitbahay, wala pang nakain ng mga anak mo. Wala ka talagang kwentang ina. Wala akong kwentang ina? Pwes, lumayas ka rito! Ano ka mo? Lumayas ka rito. Sheila, kunin mo lahat ng mga gamit ng tatay mo. Huwag kang magtitira ng kahit isang gamit. Palalayasin na natin ang tatay mo rito. At sino ka para palayasin ako ha? Ako ang padre de pamilya rito. Ikaw ngang padre de pamilya. Pero ako ang nagpapalamon sa'yo. Ako ang bumubuhay sa pamilyang ito. Napakayabang mo naman. Nawalan lang ako ng isang paa at hindi na nakapagtrabaho ng ilang buwan. Pakiramdam mo ikaw na ang bumuhay ng ilang taon sa mga anak natin. Hindi ko na kailangan pa magpaliwanag, Ray. Umalis ka na! Bakit? Kung wala ako sa tingin mo, kakayanin mo ha? Mas kaya ko! Kayang-kaya kong itaguyod ang mga bata nang wala ka. Sige, mayabang ka na pala ha. Kung gano'n naaalis talaga ako. Huwag mo akong hahanapin para magmakaawa na hindi mo kayang buhayin ng mga anak natin. Ay, salamat naman kung ganon. Umalis ka na! Bagong taon, bagong buhay. Yon ang nasa isip ko habang nasa kalagitnaan ng pag-aagaw buhay, si Sheila. Pinangako ko sa sarili ko na hindi na niya ako makikita ulit na mahina. Kaya pinalayas ko si Ray. Hindi ko alam kung saan siya tumira ng isang buwan pero naging payapa kami sa loob ng mga araw na yon. Nakakapanibagong wala akong kaaway pero masasabi kong naging mas maayos ang mga bata simula nung umalis siya. Buong akala ko ayos ng lahat pero pagkatapos ng 2 buwan, muling bumalik si Ray. Abala ako sa pagluluto ng ulam nang marinig kong may kumatok sa pinto. Si Sheila ang nagbukas nun, kasunod ng boses ng bisitang hindi namin inasahan. Sheila anak ko, nandyan na ba ang nanay mo? Wala po dito si nanay, umalis siya. Anak, galit ka pa ba sa akin ha? Hindi na po ako galit sa inyo. Napatawad ko na po kayo simula nung umalis kayo dito sa bahay. Kung ganun, matutulungan mo ba akong pakiusapan ng nanay mo na magbalikan kaming dalawa? Tungkol po sa bagay na yan, pasensya na kayo pero hindi po ako dapat na magdesisyon yan. Anak, alam kong nakikinig sa iyo ang nanay mo. Kaya pakiusap, tulungan mo naman akong magkabati kami oh. Hindi na po siya nakadepende sa akin ngayon. Marunong na pong tumayo sa sarili niyang paa si nanay. Hindi ka man lang ba nalulungkot na hindi kompleto ang pamilya natin ha? Kawawa naman ang mga kapatid mo, maliliit pa sila. May trabaho na po ba kayo? Anak, yun na nga. Hindi ako makakuha ng trabaho dahil putol ang binti ko. Naihiya na ako sa lola mo. Kung ganun po, magiging pabigat lang po kayo dito sa amin. Bukod sa magbibigay lang po kayo ng sama ng loob kay nanay at sa amin ng mga kapatid ko, kailangan ka pa namin pakainin.
Sheila, ano ka ba? Tatay mo pa rin ako. Nakita niyo na po? Ganyan pa rin ang tono ng pananalita ninyo? Anong hindi? Wala kayong awa. Wala kayong utang na loob. Kahit padala nyo na lang ako ng pera. Bakit naman namin gagawin yon? Sharon, mahal ko. Galit ka pa ba sa akin? Baka pwede namang patawarin mo na ako. Pangako sa'yo magiging mabuting ama at asawa na ako sa'yo. Pakiusap. Nakailang pangako ka na ba sa akin, Ray? Humigit kumulang, hindi ko na mabilang. Sharon, alam ko na may mga nasabi akong hindi maganda pero dahil lang yun sa galit ko at nag-aalala kasi ako. Patawarin mo na ako, pakiusap, mahal. Hindi. Hindi na kita mapapatawad. Kahit sa huling hininga ko, hindi na ako makikipagbalikan sa'yo. Napakawalang puso mo naman. Hindi ka ba naaawa sa mga anak natin? Lalaki silang walang ama. Mas mabuting walang ama kesa meron nga pero wala namang kwenta. Lumayas ka na rito, Ray. Layas! Hindi ako aalis hanggang hindi mo ako pinapatawad. Luluhod ako rito. Sige, lumuhod ka dyan. Teka, Talagang lumuhod nga si Ray sa harap ng pintuan pero hindi ako nagpaawat. Pumasok ako pabalik sa kusina at kumuha ng itak. Pagkatapos ay lumabas akong muli at itinutok yon sa kanya. Nagulat siya sa ginawa ko. Mukhang hindi talaga niya inasahan. lumayas ka o gigilitan ko ang leeg mo. Hindi mo magagawa yan. Magagawa ko! Huwag ka lang bumalik ulit dito. Buiset! Magsama kayong lahat. Mga wala kayong utang na loob. Wala talaga. Nay, ano ba yung utang na loob na sinasabi ni tatay? Bakit pa paulit-ulit yung sinasabi yun? Utang na loob daw natin na binuhay niya tayo ng ilang taon, samantalang responsibilidad niya yon. Kahit kailan, hindi na magbabago ang tatay mo, Sheila. Kaya, kahit bumalik-balik siya rito, hindi ko na siya hayaang pumasok ulit sa buhay nating mag-iina. Mahirap bumuhay ng 5 anak, lalo na at isang single mom. Kung hindi dahil sa panganay kong anak, siguro sumuko na ako. Marami kaming pinagdaanan, Miss Anne. May mga paghihirap, pero may mga masasaya rin kaming alaala. At kung siguro, hindi ako binigyan ng lakas ng loob ni Sheila na umalis sa relasyon namin ng tatay niya, baka hindi naging maayos ang buhay ng mga anak ko. Baka hindi ko napagtapos ang 5 kong mga anak. Opo, Miss Anne. Maging si Sheila ay napagtapos ko sa kursong education, major in mathematics. 5 taon pagkatapos kong makipaghiwalay kay Ray, napagtapos namin ni Sheila ang pangalawa kong anak. Kaya naman siya ang tumulong sa akin para mapagtapos naman si Sheila. Sa ngayon po, nagtitinda pa rin ako. Pero hindi na naglalako tulad noon. May sarili na akong bigasan at maliit na grocery store na ipinatayo ng mga anak ko. Masaya na ako sa buhay ko bilang isang ina at isang lola. Hanggang dito na lang po ang kwento ko, Miss Anne. Sana sa mga inang kagaya ko na pinagmamalupitan ng asawa nila, matuto po kayong bumangon. Huwag niyong hayaan na malungkot kayo habang buhay. Nagustuhan niyo po ba ang ating kwento ngayong araw? Kung oo ang sagot at hindi mo pa nagagawa, aba, subscribe na. Click the notification bell ha, para updated ka sa tuwing maglalabas kami ng bagong kwento. Click like at mag-iwan na rin ng comment. Masayang-masaya ako tuwing nagbabasa ng messages mula sa inyo. At kung may sarili kayong karanasan na gusto nyong ibahagi sa amin, email lang sa missanhorrorstories@gmail.com. Dire-diretso lang, missanhorrorstories@gmail.com. Malay nyo, sa susunod, yung kwento na ninyo ang binabasa namin para sa ating mga tagapakinig. Hanggang dito na lamang muna, at muli po, ito po ang inyong si Miss Anne. Bumabati sa inyo ng isang maligayang bagong taon.